guys! Yan, go, cheers! Mas gusto ko yung sticky rice natin kaysa sa Thailand. Sino ka dyan? Hi guys! Oh, kulang ng A. Parang chicken karaage na may teriyaki sauce, ganun. Hi guys! Welcome back to my channel. It's our last full day here in Boracay Island. Sorry, nag-skip ako ng one day na hindi ako nag-vlog kasi sumama yung pakiramdam ko sa sunod-sunod na mga ganap natin sa life. Yung katawan ko sabi niya, magpahinga ka muna. So nagpahinga ako ng one day na hindi muna ako nag-vlog kasi parang ang sama talaga ng pakiramdam ko. But I'm feeling better. It's our last full day here sa Boracay. Ang mga balak kong puntahan ngayon, baka punta tayo sa Puka Beach. And then, maybe sa Bulabog Beach kasi hindi natin siya masyadong napapakita. Lagi lang tayo sa mga white sand beaches dito. Ito yung D-Mall, no? Tapos nandiyan yung mga station 1, 2, and then 3. And then also today, papakita ko sa inyo yung aking bagong budget hotel dito sa Boracay. Less than 2,000 pesos, good for 4 persons. I think super ganda ng location kasi nandito lang siya sa may D-Mall area. So papakita ko sa inyo ha. Ito yung very famous na D-Mall area. Yan, may mga McDonald's dyan and all that. Tapos pag nilusot mo yan dyan sa may D-Mall, makakapunta kayo sa may beachfront, no? Station 2. Ito. Tapos papunta dito Station 1. And then dito Station 3. Since ayan ang D-Mall, tapos lagi niyo makikita na parang merong ano dito, lawa or ano ba to, pond, ganon. May body of water dito. Ayan. At ang aking hotel is nandito lang. Ang aking bagong hotel is this one. It's called Jeffrey S. Hotel. Kaya mapakita na lang natin dito yung name ng hotel and magkano yung rate niya. Nabook ko lang siya ng mga less than 2,000 pesos. Good for 2 persons na siya, no? So you can book that on Klook using my discount code Marvin sa Mako Klook. Ilalagay ko na lang din yung link dito sa description box sa baba para mas madali nyo siyang mahanap, no? I-room tour ko kayo later. Medyo wala lang kasing kuryente ng 1 hour. Papatayin daw nila yung generator for 1 hour. Sabi ko, okay, mamaya ko na lang kayo i-room tour. Dito muna tayo sa labas, no? But I really love the location kasi ayun, no, nandyan lang siya. So nasa center siya. Malapit lang kayo sa D-Mall kung gusto niyo punta sa beachfront. Siguro paglalakarin niyo papuntang beachfront less than 10 minutes. Tapos may budget mart dito. Sobrang daming restaurants around. Ayan, marami ng mga restaurant dyan. Ito yung hotel again. Doon yung Gyukatsu, yung kinainan namin with Gcash na Gyukatsu. Tapos pag maglakad pa kayo dyan, papunta doon, ayun yung Bulabog Beach. Yung likod nitong hotel namin doon sa likod, Bulabog Beach. Tapos pag magpunta ka naman dito, yung mga white sand beaches, yung station 1, 2, 3. Tapos marami na mga dumadaan na tricycles, mga sasakyan. So, strategic yung kanyang location. I think, sobrang sulit ng presyo niya, less than 2,000 pesos. Especially sa Boracay na medyo pricey yung mga hotel. So, for its price, 2,000 pesos or less, sulit na siya. Guys, anong name mo? Romer. Romer? Idol traveler natin. Grabe. Nice to meet you. Kasama mo sila. Ivan. Tama? Oo, pero umalis na sila, nag-extend lang ako. Pero nakita ka ng mga friend ko. Tapos. Seryoso? Sila? Sila Mimi. Mimi yan? Hindi. Si Mimi sa IG. Yung guide, umulan na naman, nakakainis. Gusto ko sana pumunta sa gusto nyo Bulabog Beach tayo? Para ma-showcase ko yung Bulabog Beach. Tara, Bulabog Beach lang tayo kasi medyo umulan. So, ayan guys, the budget mart. Nasa gitna lang yan kung gusto niyo ng medyo on the budget. Ay, si Kuya. Si Kuya yata yung nag-ano sa amin. Siya yung nag-assist sa amin last time. Oo nga. Saan ko lang naalala. Kaya obligado. Siguro, hello. So siguro mag-Bulabog Beach tayo para maipakita natin. Although, ang Bulabog Beach on the quieter side siya, no? Pero baka gusto niyo lang mag-consider mag-Bulabog. But usually, most of the crowds are in stations 1, 2, and 3. Or minsan station 0. Wala, hindi ko pa na-explore yung station 0. Gusto niyo ba mag-station 0? Yung mga high-end hotels. Crimson, Shangri-La, Movenpick.
Meron ding Andox dito guys. Meron sa mga beachfront or sa D-Mall meron. Pero dito rin sa may banda sa may lake. Ayan, merong Andox. And then yung kinainan namin na Gyukatsu. Sana ba yung Gyukatsu? Ayan, dyan kami kumain ng with Gcash, no? Sarap dyan. Medyo pricey, 1,000 plus. Pero ang sarap. Ay, ito pala yung Zugba. Ito yung pinapapromote sa akin nung Zugba Grill House. Dito lang yung Gyukatsu. And then my hotel is just here. Jeffrey S. Hotel. Lahat tayo pa Bulabog Beach. So yun guys, sobrang bumuhos yung sobrang malakas na ulan. So kailangan ko na mag-decide kumain kasi maulan na tayo. So it's either mag-Gyukatsu ulit tayo kasi nandito tayo or itong Zugba Grill House. Ito yata yung sinasabi ng ate na kung pwede kong matry. Shucks, saan kaya ako kakain? Parang gusto ko ulit mag-Gyukatsu. Pero sige, let's give Zugba a chance. Okay guys, so kumakain na tayo dito sa Zugba Grill House. Kasi biglang bumuhos yung ulan. So wala na akong choice kundi pa sumilong na. Kaya kumain na ako dito. So ang mga tinda nila more on mga sisig, mga inasal, mga kare-kare, mga ganong levels. So ang binili ko is pecho pack. Tapos mango iced tea. Ang total na binayaran ko ay eto, 350 pesos. Tara, kain tayo. Tikman natin yung kanilang inasal. Kasi maraming mga inasal dito, di ba? Like, merong Andox, merong kung ano-ano pang mga inasal. So, first time kumakain dito sa Zugba Grill. Yan natin. Ay, saan yung kutsara? So, may tatlong sauce na binigay sila. Naririnig, di ba? Merong tatlong sauce. I think peanut, yung isa parang vinegar, and ano to? Parang oil na may ano ba yun? Ito parang atsara. Ito parang peanut. Hindi ah. Hindi ko alam, medyo maasim. Maganda. Parang medyo kalasa siya ng mga inasal ng Bacolod chicken inasal, gano'n. Masarap. Very good. Tsaka ba? Gusto ko yung suka. Ang rating ko nasa mga 8 to 8.5. Sarap. Ganito yung tsura ng restaurant nila. Masarap yung inasal pero alam mo yung parang yung ganitong lasa kasi natitikman ko na siya sa ibang klaseng inasal. So I think yung advantage ng inasal dito sa Zugba is yung kanilang sauce kasi merong 3 different types of sauces. So kung sinasawsaw mo siya sa dito, dito or dito, nag-iiba-iba kasi yung lasa, no? May na-add na different type of taste. So I think ito yung advantage niya. So kung gusto mo ng ganitong lasa or to, makakapamili ka depende sa subo mo. Minsan gusto ko ng ganitong lasa yung medyo may oil na ayan. Minsan gusto ko ng suka-suka. Minsan gusto ko naman ganito. So nag-a-add siya ng additional flavors sa kanilang inasal. I think yun yung kanilang advantage. So yun guys, tara pasok tayo sa hotel namin. Jeffrey S. Hotel. Ayan. Yung room ko is parang nandun. Let's go. Ayun lang, walang elevator dito guys ha. Pero nasa 3rd floor lang naman ako. Ayun guys, bumalik na yung kuryente. So itutur ko na kayo sa aking hotel dito sa Jeffrey S. Hotel. Medyo makalat na ha kasi natulog na ako dito kagabi. But this is my room. Tara! Di ba ang cute? For less than 2,000 pesos. Imagine. Okay naman siya tsaka spacious eh. Sige, mag-start tayo sa door. Ito yung kanyang door. Alam mo sa left, ito na agad yung toilet and bath. So that's the toilet and bath. Sink and the shower area. Yan, ito yung shower area guys. Paglabas mo ng CR, ito merong mirror dito. Tapos merong mga initan ng tubig, mga baso, table, kung meron kayong pagkain, pwede kayong kumain dito. Meron kayong cabinet dito na pwede yung isampay yung mga
tuwalya nyo, for example, or ilagay yung may mga labahan kayo, sorry, mga damit nyo. Tapos, dito meron yung ref. Ayan o. Lagyan nila. Ayan. Pwede kayo maglagay ng mga pagkain, inumin nyo dyan. And this is the bed. Medyo magulo na ha, kasi natulog na ako dito. Actually pala guys, kaya dalawa yung bed nito. Let me tell you a story first. Ang binok ko lang talaga is yung standard na room. So, ang standard room, same size din. Ganito rin daw yung size ng standard room, pero isang bed lang. So, imagine niyo lang, dapat isang bed lang siya. But then, for some reason, nag-overbook daw sila. So, pagkadating ko, sabi nila, nag-overbook sila. So, transfer nila ako sa family room. So, this is a family room. Same lang daw yung size, pero dalawa yung bed. So, I'm lucky, blessing, dalawa yung bed ko. So, ayan. Hindi ko pa nagagalaw ito kasi doon naman ako sa kabila ng tutulog. Dalawa yung bed. Ito, I think, good for 4 persons to. Pero dapat ang binok ko lang is good for 2. Hindi na nila ako pinagbayad ng extra kasi hindi ko naman kasalanan na nag-overbook sila. So, ayan. Dalawa yung bed ko dito. And that's the bed. So, good for 4 to. Pero kapag standard room, isang bed lang yan. Good for 2. And then, merong TV. Sa TV. Then, may additional table and chair pa dito kung gusto nyo kumain. Kung marami kayo, di ba, sa room. Ayan. Perfect. May mga sampayan pa pala ito. Ba sampayan to? Ano, pwede nyo siyang ilagay sa labas kasi meron din itong terrace. Parang lobby. Ayan, no? Pwede kayo magsampay ng mga damit dyan. Kapag nag-swimming kayo, may basa, oh. May additional area pa sila. So, that's it. So guys, another budget hotel dito sa Boracay for less than 2,000 pesos. Good for 2 Jeffrey S. Hotel. You can book that on Klook at magkakaroon pa kayo ng 5% discount sa hotel if you use my discount code Marvin sa Mako Klook. Ilalagay ko rin sa description box yung link nitong hotel para mas mabilis nyo siyang ma-search. Okay? Okay guys, so dito tayo sa may likod na area na sa may Bulabog Beach. I think lesser busy siya compared to stations 1 and 2 and 3. Pero medyo marami pa rin tao dito today. Kapag pupunta kayo ng habagat season, siguro mga July, August, September, October maybe, yung mga water activities nililipat nila dito sa Bulabog Beach kasi sobrang lakas ng hangin dun sa may stations 1 to 3. So nandito yung mga meet up point ng mga tours during habagat season. Pwede kayo mag-picture dyan. Meron na ako sulat dito na I love Boracay. Ayan. Tapos alam ko, nandito pa ba yung pool? Ay, ito. Minsan nakikita ko rin ito sa social media. Yung parang ano, swing ba yan? Pwede kayo mag-swing dyan. Ayan, maganda yung view. Ay, atas ayun yung balikong puno. Kaya pala maraming tao dito sa area nito kasi nandyan yung baliko na puno. Dito sa may Bulabog Beach, no? Very famous itong baliko na puno. Parang pag gano'n na puno. Ang tibay nito, no? Hindi siya naaano. So, yan. Kaya pala medyo maraming tao sa area nito kasi medyo may pila if you want to take a good photo of this ano bang English ng baliko? Gay hindi. Of this, anong English ng baliko? Of this slanting bali slanting tree. Then ayan, never pa ako nagkaroon ng ano dito, never pa ako nagkaroon ng picture dyan. Siguro pagkasama ko na lang yung mga friends ko, napadpad kami sa may Bulabog. Selfie na lang ako. Yes. Sino ka dyan? Tapos meron din mga hotels dito sa may Bulabog guys. Kung for example gusto niyo ng medyo tahimik than stations 1 and 2, may mga hotels din dito. So ito yung 7 Stones. Siguro pwede natin mailagay yung mga hotels natin dito. Titingin tayo sa Klook para makita lang natin yung mga rates, kung magkano ba yung mga rates yan. 7 Stones Boracay. So ganyan yung itsura niya. Medyo maganda rin yung ano na to, hotel. Beachfront siya pero Bulabog Beach. Ito pa yung other hotels dito, oh. Kasi hindi natin alam kung ano yung pangalan. Pero marami din mga beachfront accommodations and restaurants sa Bulabog. Ayan, kung mas prefer nyo yung hindi ganun ka ingay na environment, i-enjoy nyo to. Ito, the Monkey Tree. The Monkey Tree pala, cafe and bar. Di pa ako nakapag-try masyado ng mga restaurants dito sa Bulabog. Maybe i-give natin ng chance kasi kumain na ako eh. Kahit mga dessert siguro.
Nung last time, nagpunta ako dito, di ba nag-content ako na Beachfront Hotels 2025. Nilakad ko from Station 1 to Station 3, tapos tirik na tirik yung araw. Ang tagal ko nangitim, no? Ang tagal bago bumalik ng kulay ko doon. Umabot ng mga months. Mga 1.5 to 2 months siguro bago. Kaya sabi ko, ayoko na. Kaya sabi ko mamaya na ako magpupuka beach. Kasi sa Puka Beach guys, wala masyadong silungan. Pag magpunta tayo doon ng araw, wala tayong masisilungan masyado. So mamaya na tayo doon pag medyo paano na yung araw kasi masusunog na naman tayo. So guys, dito sa may Bulabog Beach, no, meron pa silang mga vacant na lots, no. Hindi pa siya masyadong maraming establishment. Yan yung beachfront. Ito yung daanan. Wala pa masyadong mga ganap dito sa may Bulabog, no. Naka-concentrated kasi yung mga establishments sa stations 1, 2, 3 eh. Meron din magandang hotel dito sa Bulabog. It's called Aqua. Yan. Aqua Boracay. Yan. Maganda yung hotel nila. Just maganda yung beachfront nila. May mga puno-puno. Ayan. Kung gusto niyo ng soul-searching era sa Boracay na more affordable, siguro dito kayo sa may Bulabog. Ayan o. Mas tahimik talaga dito. Mas may privacy. Sunbathing lang kayo. Itong mga foreigners na mahilig sila sa ganyan. Siguro mas pinaka-private pa dun sa Station 0 kasi yun yung mga 5-star hotels. I think 3 lang yung 5 stars na hotel talaga dito sa Boracay at lahat sila nandun sa Station 0. Crimson, Shangri-La, Movenpick. Next time, i-goal natin na makapag-stay sa isa sa mga doon. But I think if gusto niya ng mas cheaper options, kasi for sure mas mahal yung tatlong yun, dito kayo sa may Bulabog. No? Quiet din naman, meron din kayong beach. And mukhang maganda rin naman tong Aqua Boracay. Aqua Boracay. Yun lang, wala masyadong establishments dito sa Bulabog. No? Ayun, marami pa mga vacant na ano dyan eh. Wala masyadong mga restaurants, so baka isa sa maging ano nyo yun. Isa sa mga i-consider nyo. Pero may mga tricycle naman, malapit. Ako nilakad ko lang, no? Nilakad ko lang from dun sa may D-Mall papunta dito. Pero kung naiinitan kayo, meron naman mga tricycle dyan. Marami naman masasakyan papunta sa mga restaurants. So yun guys, ito yung beach ng Bulabog ngayon. May mga pakonti-konti namang tao, pero not too crowded. I-check na natin doon sa may stations 2, 3, and 1. Kung ano yung kalagayan. Sige nga, i-compare natin. Ganito yung Bulabog ngayon na. Tapos, tara, let's go. Nakaroon ulit natin pabalik doon sa main white beaches. Check natin yung kalagayan. Pero chill lang din dito yung mga tao. O, tignan nyo. Oh, ganyan-ganyan lang yung Bulabog Beach. Pwede ka lang magkape-kape dyan. May mga restaurant din dito na ganyan, no? Cutie-cutie lang din. Isa 2 Beach Resort. Ayan. Guys, meanwhile, nakabalik na tayo dito sa Station 2, no? So, mas maraming tao. At ang dami rin naliligo, in fairness. Kahit ang init ng araw. Ayan, may mga naliligo. May mga nagpapay-pay-pay pa dito. Kasi guys, apparently, meron palang brownout dito sa Boracay. So, since ang aking hotel is Jeffrey S Hotel, which is a budget hotel lang siya, no? So, may generator naman sila, pero siguro tinitipid nila. So, pinatay nila. Kaya, medyo mainit. Kasi sabi nila, after Lay Boracay, usually talaga nagbo-brownout daw talaga. Nagbo-brownout after Lay Boracay. Siguro kasi, no, during Lay Boracay, maraming kuryente yung na-consume. So, nagbo-brownout. I don't know the reason. Pero yun. But if you're staying naman sa mga hotel na like mga magagandang hotel dito, for sure naman, hindi nila papatayin yung generator. So, yun lang yung isa sa mga advantages. Minsan, kapag mataon kayo na mag-brown out, may mga hotel na pinapatay yung generator, tinitipid siguro nila. Kaya yung mga tao nasa labas na lang. Siguro ang magagawa natin ngayon is kumain ng malamig. Mango Mama. Gusto ko kumain ng Mango Mama kahapon, pero hindi siya natupad. So, ito na. But, I wanna give you another look of Boracay. Ang ganda talaga ng Boracay, no? Kahit pa ulit-ulit ka nagpupunta dito, iba yung beauty niya talaga eh. Oh. Epic. This is D-Mall, guys. Tara. Bili tayo ng ice cream sa Mango Mama.
And guys, we're back dito sa Mango Mama. Nasa may around D-Mall lang siya, no? Yung D-Mall, pasok lang kayo dito. Or i-google nyo na lang, makikita nyo sa Google. Nandito lang siya, Mango Mama. From the makers of Coco Mama. So guys, ito na yung ating order, Mango Mama. So ito mango, then ito black rice. Last time mas favorite ko yung mango, pero sige, binigyan ko ulit ng another chance yung black rice. So ayan, 320 pesos. Guys, let's eat. Dito na lang natin kain sa may beach para maganda yung view natin. Tapos wala tayong table, baka mahulog. Nakaka-arte ko mahuhulog pa tong kinakain natin. Wait lang, hindi ako confident. Dalawa. Ayan. Mango, cheers. Books. Ano kayang tawag sa ganito? Yung nilalagay ito sa mga kakanin eh. Itong brown na yan. Anong nga ba tawag dyan? Naalala ko sa probinsya namin nung bata kami, nilalagyan namin yung mga kakanin ng ganyan eh. In fairness, ang sarap ng mangga. Consistent sila from the time na kumain kami kasama yung mga Gcash crew. Hanggang ngayon, ang tamis ng mangga nila ha. Sana hindi magbago. Love. Yung mango ice cream, hindi siya super sweet. So yung sweetness nanggagaling sa mango itself. Itong black rice naman, para siyang biko. Basta parang biko na parang kakanin, ganun. It's giving kakanin vibe. Mas favorite ko yung mango, but kakanin is also good. Siguro yung mango, i-rate ko ng mga 9, 9.5. Yung kakanin, mga 8. Not the kakanin, the black rice, sorry. Black rice. Guys, muntik ko na makalimutan. So may mango, may black rice. Tapos may biko pala talaga. Ayun no. Sa gitna yung parang base niya. Yung base parang may biko talaga. Pakita ko sa inyo. Ito oh. Oo, di ba? Biko na biko. Para siyang mango sticky rice. Di ba sa Thailand mayroong parang sticky rice plus mango? Alam mo, mas gusto ko yung sticky rice natin kaysa sa Thailand. Mas gusto ko yung mango ng Thailand, pero sticky rice sa atin. Kasi yung sticky rice sa Thailand, medyo matigas na ng konti. Yung sa atin kasi, yung parang chewy na glutinous? Ano nga ba yung English nun? Parang, hindi alam yung English. Parang ganun yung, mas gusto ko yung ganitong texture, yung parang chewy na, ang lambot. Nasasarapan ako sa biko nila, hindi siya matigas. I love it. That's yung vibe ng mangga. Biko is a 9 to 9.5 also sa akin. Love it. Yung guys, no, ganun basically yung kinaibahan ng Bulabog na nasa likod compared sa mga stations 1, 2, 3. Well, kung nasa soul searching era ko, ayoko na masyado maingay. Ay, hello po. Oh, thank you so much. Nice meeting you. Thank you. Thank you. Nice to meet you. Yeah. If nasa, sorry, thank you kuya. If nasa soul searching era ako, I would prefer Bulabog, but then for accessibility and more convenience, I think I would still prefer dito sa stations 1, 2, or 3 kasi mas malapit siya sa mga restaurants, mga establishments, and depende. So again, depende kung nasang era kayo. Kung gusto niyo ng era na tahimik lang at gusto niyo soul searching sa Boracay, Bulabog. Pero kung gusto nyo accessible sa lahat, maybe stations 1, 2, and 3. Or kung meron kayong budget, station 0. Hindi pa ako nakapag-stay sa station 0. I-manifest natin that next time, we will be able to stay naman sa station 0. Hi guys! Hi! Yeah! Saan kayo? Bacolod po. Bacolod. Kabalo ko magambal. Yeah. Gamay. Hi guys! Guys, so happy to meet yung mga viewers dito. Although, nahiya ako kasi pawis ako. But it's okay. May excuse naman ako. Nasa beach naman tayo, no? So normal lang pagpawisan. Ang init kasi.
Tapos minsan yung mga nami-meet ko, syempre mag-hug-hug or beso. Naiiyak ko siya, sabi ko, pawis ako. Pero okay na yan. Thank you, thank you. Overwhelmed ako guys kasi may mga nakikita din ako. Hindi ko lang na-vlog na lahat, no. Minsan kumakain lang sila sa gilid dyan, tapos tatawagin ako, Marvin. Tapos pwede ako ka-picture. So, ka-picture naman ako habang kumakain sila. So, nakaka-overwhelmed na daming nakaka-recognize sa'yo, no. Kasi, na parang kailan lang, ng mga 2022 yata yun. Nagburakay kami dito. Nakasimula ko lang ulit bumalik sa pagta-travel. Tapos, may naka-recognize sa akin sa Henan. Tapos, kilig na kilig ako kasi parang alam mo nakakilala sa akin, no? Tapos ngayon parang dumadami na yung mga nakakilala sa'yo. Nakaka-overwhelm. Kahapon nga, may naglalakad ako sa Station 1, tapos may nakasalubong ako si Kuya. Tapos sabi niya, hala, hindi ko dala yung cellphone ko, pero pwede bang magpa-picture sa'yo? Tapos sabi ko, sige. Sabi niya, pwede bang antayin mo ako? Tapos inantay ko siya, bumalik siya sa hotel niya, tapos para kunin yung cellphone niya, tapos nag-selfie. Sabi ko nga, parang ano kasi siya sa akin, hindi siya abala. For me, it's a nakikilig ako, ganun. It's a privilege, and it's an honor na makilala nyo. So, parang binibigay ko talaga. Minsan nga yung mga friends ko, sabi nila parang ang OA na nung fan service mo. Parang, kasi minsan nakikipag-chikan pa ako na matagal, ganun. Pero parang feeling ko kasi, binibigay ko lang yung attention na binibigay nyo din sa akin. Alam mo yun, yung parang yung support, ayun, yung support na binibigay nyo sa akin. Gusto ko lang siya ibalik din na pag nakikita nyo. Kasi kagaya nga kakapon si Kuya, na parang sabi niya sobrang tuwang-tuwa siya na nakapag-picture kami, na kinuha niya pa yung cellphone niya sa hotel nila, gano'n na. Parang sa akin, normal lang naman ako na tao na naglalakad dito sa Boracay. Pero parang sa ibang tao, parang it's a once in a lifetime opportunity na makita nila ako, gano'n. So parang ayoko namang ipagkait sa kanila yun. Although parang sa akin, normal lang naman ako dito na naglalakad. Pero, ayun, nakakatuwa lang na marami na nakaka-recognize sa'yo. Tapos, wala pang kalahati ng taon. Ang dami na rin natin nagkaroon ng mga brand trips, no? Marami tayong mga naka-work na brands, travel agencies. At meron pa tayo yung mga naka-upcoming. Alam mo yan? May mga nasa listahan pa tayo ng mga susunod na work trips with other brands. Kaya parang, wow! Grabe, no? Minsan talaga mag-change yung life mo nang hindi mo i-expect, no? Parang hindi ko i-expect na parang yung mga ganitong bagay may experience ko. Kasi normal lang naman ako na tao. Nung nagbuburakay ako even before, parang ganito na yung ginagawa ko. Palakad-lakad na lang ako dito. Even before pa, no? Tapos ngayon na maglalakad ka, parang may nakaka-recognize na sa'yo. So parang nakakilig. Thank you so much, guys. Yun guys, ngayon nandito tayo sa may Puka Beach. Lalakarin natin papunta doon. Nag-take lang ako ng parang e-trike. Tapos hindi ko siya pinakyo kasi pagdating, 'di ba sa hotel namin sa labas lang may mga dumadaan na. Tapos sabi ko Puka Beach. Dadaan daw siya. Tapos ang binayad ko less 30 pesos. Pero siguro kung papakyawin niyo yung buong e-trike baka mga 150. Hello. Hello. Welcome to Puka. Thank you. Hello. So siguro babayaran nyo pag pinakyaw nyo mga 150 to 200 pesos. Yan na yung Puka Beach, guys. Yes. Yan lang yung mga nagfi-frisbee. Gagi. Galing nila, no? Ayan, ang ganda pala ng sunset dito. Yan, maganda rin pala mag-sunset dito. Buti na lang ngayon na ako mag-picture-picture kayo ng sunset. May mga dito kung gusto nyo kumain, ganyan ng mga kubo-kubo. Pwedeng kainan. Pupunta kayo sa Puka, I-recommend mga ganitong oras, mga 5-ish, no? 5 tas hanggang sunset kayo kasi wala masyadong silungan dito. Although may mga ganyang puno naman, pero hindi masyadong nakakasilong yan. Kasi nung last kong Boracay, alala ko, nagpunta kami dito. Nangitim kami ng sobra kasi walang masyadong silungan. Although kung kakain kayo sa mga kubo, pwede rin naman. Pero I suggest, kung pupunta kayo dito, medyo pa sunset na para wala ng araw. Tapos mas maganda na yung vibe. Yan, vibing. Pero bear in mind lang that dito sa Puka Beach, medyo maraming shell yung kanyang sand. No? Hindi siyang kagaya sa Station 1, 2, and 3 na mapino. Dito may mga ganyang shells.
I think medyo high tide ngayon kasi minsan pag low tide, ay dito yata minsan may mga nakikita ko nagva-volleyball dati dito eh. Ngayon wala masyadong nagva-volleyball. Mas maganda yung video pag nakaganito no kasi dito against the sunset. Against the sunset. Pero guys, hindi naman lahat like mashell yung ano, may mga areas din naman na ganito. Oh. Maganda pa rin yung sand, mapino. Pero may areas lang talaga na may shell. Guys, this is the iconic Puka sign. Puka, I wanna see you. Charing. Ayan. Ah, May 5 ba ngayon? Baka, May 5, 2025, Boracay. Ayan, mag-picture kayo dito. Mag-selfie na lang tayo kasi wala namang taga-picture. Paano? Ganyan? Pangit. Yan. Kulang ng A. Okay. Tapos dito guys, meron mga duyan-duyan lang. Ayan. So kung gusto niyo mag-chill lang dito sa Boracay, so mga kajowa kayong kasama, sana all, di ba? Ganun oh. While watching the sunset. Guys, Puka Beach. If you walk a little more pala guys, marami na palang Puka sign. Dati isa lang yun na. Like mga matagal na kasi yung last kong punta dito. Ngayon pala may Puka dito. May Puka doon. Ang daming Puka. I hate it. I don't like Puka. I like white sand. Charot. Kayo kung mahilig kayo sa Puka Beach, you should go here. Ako mas prefer ko dun sa white sand. White sand beach. Ang dami ng mga Puka signs. So, dati parang isa lang ando lang yung original. Pero ngayon, 1, 2, 3, 4 yung nakikita ko ngayon. 5, meron pa dun sa pinakadulo. Parang every section meron ng signages. Pwede rin kayo mag-kayaking dito. Yan. A little more, quiet. More chill. If you hate the crowd, then you must visit Puka Beach. Oh, panalo. So guys, after Puka Beach, I'm back here sa main island. Alam niyo ba wala akong masakyan dun sa Puka kasi 'di ba nag-brown out kanina yung mga ano pala dito tricycle, mga e-trike ganon. So since nag-brown out, maraming e-trike na hindi na charge. So limited yung supply ng e-trike kanina. Eh ang daming pauwi kanina sa Puka Beach after sunset, pauwi yung mga tao. Sorry, ito na yun. Thank you so much. Salamat. So, pauwi yung mga tao kanina. So, nag-accumulate yung pila dun sa Puka Beach. Tapos walang dumadaan na e-trike. So, ang ginawa ko, naglakad na lang ako. Tapos ang layo. Para mga 1 hour yata yung lalakarin ko from Puka Beach pabalik dito sa Boracay. Tapos, di naglalakad ako. Tapos, every time na may motor na dumadaan, pinapara ko. kahit hindi naman sila namamasahero. Tapos kasi parang nawawalan ako ng pag-asa. Ay may kumagat na isang motor. Tapos binayaran ko na lang ng 100 pesos kasi para lang makaalis na ako kasi wala talagang masakyan. Kasi nga nag-brown out. Pero bumalik na naman daw yung ilaw ngayon. So nadaanan ko yung Jonas pa uwi dito. Tapos sabi ko, sige kakain na nga muna ako. Ito yung Jonas, di ba sikat ang Jonas na shake? Ang in-order ko is mango banana shake. Tapos parang dito kasi sa Jonas na to, meron silang mga pagkain. So sabi ko magdi-dinner na nga din ako. So ito parang soy chicken, ganon. Basta yan. Yung Jonas dito sa Station 1 is parang restaurant siya. So pwede kayong mag-order and then kumain. Tapos nasa may beach lang din na guys. Station 1. Ito yung mga tao sa beach. Saran. Sige, tara. Try natin yung pagkain nila dito. Itong Jonas, syempre maraming beses na natin na-try ito dito sa Boracay. Pansin ko sa shake nila, it's thick. So makikita nyo medyo thick yung kanyang shake. Pero, ano yung English ng parang pino? Fine. Thick but fine. Parang malinamnam, no? I'm not sure kung ano yung ginagamit nila na gatas siguro. Parang nagiging malinamnam siya. Tapos edible daw to. Itong straw, you can eat pero minsan di ko na kinakain. Ginagawa ko lang siyang straw. First time ko kumain sa Jonas ng rice meal. I think dito lang sa Station 1 or I'm not sure kung sa ibang branches. Minsan kasi parang stall lang yung Jonas, di ba? Parang mga shake lang. Pero ito man silang chicken. Parang chicken karaage na may teriyaki sauce. Ganon. Okay. Wait lang. Parang wala akong masyadong nakain na chicken. Parang breading yung nakain ko.
Ulit. Take 2. Kaya. Feeling ko medyo mas... Yung teriyaki sauce, di ba? Ang teriyaki sauce medyo matamis. Pero ito parang nagsobra ng tamis, feeling ko. Yung sauce medyo nagsobra sa tamis. Breading. Feeling ko medyo makapal yung breading eh. Hindi ko masyadong nalalasahan yung chicken itself. Mga ano lang, sakto lang siya sa akin. Mga 6 or 7, ganun. But the shake, nasa mga 9.5 sa akin yung shake. So guys, ito pala yung bill ko. Yung honey spice chicken pala. Honey spice, hindi pala teriyaki. So, honey spice, 285. And then, yung Jonas shake is 200. Pero may service charge na 10%. So, ang total niya, 513 pesos. Actually, mahilig ako sa mga ulam na may konting tamis, di ba? Sabi ko, lagi kong sinasabi na mahilig ako sa ulam na may konting may tamis. Pero ito kasi parang nasobrahan yata. Parang feeling ko kumakain ako ng alam niyo yung parang tangulo, yung glazed sugar. Parang may glazed sugar tapos chicken. Siguro this would have mali pa yung English ko. This would have tasted better if may another taste. Like for example, sweet and sour or sweet and salty or sweet and spicy. Pero yung sweet lang siya as is, parang it's giving dessert. Dessert na chicken. So guys, tinekot ko lang yung Jonas kasi hindi ko pa naubos. But the shake is masarap naman na. Focus na lang tayo dun sa mas masarap na shake. So ang bill natin mga 500. Medyo mahal din, no? Yung mga meals natin sa travel dito sa Philippines, para na rin talaga tayo nag-travel sa Japan. Di ba nung nagkakafukuka lang natin, is kino-convert ko na sa mga 400 to 500 pesos per meal din eh. Para na tayo nag-Japan pala. Pero ganun talaga. Mas maganda naman yung beach, no? Hindi naman natin ma-deny the fact na maganda yung beach. Maraming tao, pero maganda talaga yung beach. But mahal din talaga yung mga food na dito sa Boracay, no? Para ka nang nag-out of the country. Pero kung hindi naman kayo sobrang choosy, may mga ganyan naman dito. Yung mga nagtitinda ng barbecue, ayan, no? Para mga isaw-isaw. Nasa gilid lang sila. Wala silang pwesto, no? Ito yung Station 1. Tapos, ayan, no? Mas mura yan, for sure. Nung first time ko dito sa Boracay, syempre wala pa naman ako masyadong budget. Nagsisimula pa lang ako mag-travel. Pumapatal ako sa mga ganyan. Kakain kami ng, for example, dinner. Kakain kami ng hotdog dyan. Tapos may rice na yan. Solve ka na. Ano naman yun? Depende naman yun sa ano mo. Depende sa capacity mo. Siyempre kapag nagsisimula ka pa lang mag-travel, wala ka pa masyadong budget, yan, may mga option dito. Oh. Marami dyan sa likod ko. Hanggang ngayon naman kaya ko pang kumain dyan. Okay lang sa akin kumain sa ganyan, sa totoo lang. Pero siyempre, nakakaya naman kung mag-vlog ako, tas mga kainan natin, mga ganyan lang. Hindi tayo nag-level up. But I'm just showing you some options, no? Mga mahal yung pagkain ng mga restaurants, especially beachfront. But if you're on a tight budget, don't worry, may mga tusok-tusok dyan. Even doon sa may main road, may mga bakery doon, may mga barbecue. So, hindi naman kayo masyadong magugutom if hindi kayo sobrang choosy sa pagkain. Ay, food. Karma sa beach. Hey guys, it's our final day na dito sa Boracay. No? Babalik na tayo ng Manila mamaya. Flight ko na. Pero 3:30 pa naman yung flight ko. It's currently 11:50 pa lang. So, may time pa ako para mag-lunch. But one last look of Boracay, guys. May miss nyo yung isla life, no? Island life. Never gets old. Boracay never gets old, no? Grabe. Ang ganda pa rin. Saan kaya tayo magla-lunch? May mga nakikita akong ano na dito. Restaurant sa gitna. Never ko pa na-try yung mga restaurants na to. Gusto mo bang mag-try tayo in one of these restaurants sa may beachfront? LU Inasal. Ito, Cafe del Sol. Balikay. Anong meron sa Balikay? Morning ma'am, sir, breakfast. Coffee upstairs. Oh, okay. Ayan, sir. This is lunch. Kimchi, lunch. Also, rice bowl, sir. Okay, let me think about it. And also have air conditioning inside. Yeah. Sir, Ay, oo nice nga, view maganda. outside. Sige, pag-isipan ko kaya, but thank you. Saboria. O inasal. Parang gusto ko ulit mag-inasal. Although nag-inasal na ako kahapon, pero parang nagki-crave pa rin ako ng another inasal. Guys, may malakas na electric fan na nakatapat sa akin, so hindi ko na kayo masyadong vlog, feeling ko maingay ito. But yeah, kumain lang ako dito sa may, ito, I Love Barbecue.
Katapat lang siya ng Feliz Hotel. Ayun yung Feliz Hotel na. Ayan. Tapos meron dito, I love barbecue. Kumain na. Ang in-order ko is sizzling bulgogi plus mango shake. Let's go! I'm gonna eat. Hindi ko lang kung maririnig niyo ako guys kasi malakas yung electric fan sa harap ko. But yeah, I like the sauce. Gusto ko yung sauce ng ito, bulgogi. Yung meat lang, medyo matigas lang siya for me ng slide. Pero nasasarapan ako sa sauce. Siguro ang rating ko nasa mga 8 out of 10. Okay guys, so that's a wrap for our Boracay vlog. Maraming salamat sa pagsama sa akin dito sa Boracay. Of course, nag-work tayo with GCash and then nag-extend lang ako for my personal trip. And then magpa-fly lang tayo ngayon pabalik ng Manila. Tapos bukas, lilipad na naman tayo because we have another work trip. My gosh, sunod-sunod yung mga blessings na dumadating sa atin. I'm so grateful for that, no? So, sige, spoil ko na kayo. We are traveling to Cebu City because we are working with Fujifilm Philippines. Diba? Camera in my aesthetic era na. In my aesthetic era na kasi gaganda na yung camera natin. Charot. So, pupunta tayo sa Cebu kasi we're gonna film there para sa isang campaign ni Fujifilm. So, I'm so excited about that as well. Kailangan ko lang umuwi para makapagpahinga lang ng saglit and then makapag-change ng aking luggage. Then we will go to another work trip. So ito muna, after Fujifilm work trip, siguro wala pa naman ako naka-schedule na work trip na malapit. Merong mga iba pero medyo ilang months pa yung susunod. So I think after the Fujifilm work trip, mag-iisip na naman ako ng mga personal trip natin. So hindi kasi ako masyadong pwedeng umalis ng sobrang tagal. Kasi may mga iba din akong family trips, ganun sa Philippines. So, nag-iisip pa ako kung saan tayo pupunta na hindi masyadong matagal. Kasi may mga nag-message sa akin, bawal daw ako tumigil mag-travel kasi wala na silang makapanood. Sige, hindi ako titigil, sir. So, after the Fujifilm work trip, magpaplano tayo. Di ko pa alam kung saan tayo pupunta. But, comment down below if may mga naisip kayo na mga pwedeng puntahan na hindi sobrang tagal or hindi sobrang layo. Pwede naman siguro malayo, pero hindi kasi pwede matagal eh. But anyway, pag-iisipan natin. For sure, may isip tayo. Maraming salamat. I'll see you again on the next one. Byeers! Guys! Hello, Nemo. Romer! Hi, guys! Yeah! 50. Hello! Thank you. Hello!